Sa video na to, i-discuss natin yung introduction to velocity. So, ang i-discuss natin dito ay yung lahat ng mga kailangan nating malaman before tayo mag-aral ng mga iba't ibang methods sa pagkuha ng velocity. Kasi mahirap na magsisimula agad tayo sa relative velocity method kapag hindi pa natin gamay yung idea ng velocity. For example, ano yung pinagkaiba ng mga linear velocity, angular velocity, paano kunin yung direction ng linear velocity, angular velocity, ano yung ibig sabihin ng mga with respect to, kailan tayo magpa-perpendicular parallel, at paano gumawa ng mga equation na kunwari, BB is equal to BA with respect to B plus BB, yon yung mga ganon. Yung mga ganong klaseng equation. Yun yung papasadahan natin sa video ito. So, ipopokus din natin sa video ito yung mga slider. Kasi yung mga slider, madalas ito yung pinaka-complicated part ng pagkuha ng mga velocity. Kapag na-gets natin to, mas madali na nating magigets yung mga relative velocity, instantaneous, centro, at resolution method. So, simulan muna natin sa mga ibig sabihin ng parts ng ating machine. Isa na dyan ay yung ground natin. Itong ground natin is also called as fixed link. So, itong ground ay isang type lang ng link. Tapos, dito yung ground natin. Sabihin natin, i-fix ko lang to. Fix. Yan. Hindi na yan magagalaw. Lahat ng ground, hindi yan gumagalaw. Tapos, sabihin natin may ganito. Yan. Itong line na to, hindi pa to considered as link. Yan. Kung nariwikot yan. Hindi pa to considered as link. Kasi ang definition ng link, ang link ay something na nagko-connect sa isang link to another link. Itong link na to, kinoconnect nitong nakakonekta siya sa ground, pero hindi na siya nakakonekta kahit saan. So, this is not considered a link. Paano to magiging considered a link? Let's say meron pang ganito. Yan. Itong link na to ngayon ay literal na link na to. Kasi, kinoconnect niya itong link na to, nakakonect din siya sa link na to. Yan. Kaya link na yung tawag dito. Ngayon, sign convention yan, or symbol yan. Ang symbol ng ground ay laging O. Laging O yan. Tapos, ang symbol ng link ay laging letter. Sabihin natin 2. Tapos, ang symbol ng mga point, sabihin natin may ganito pa ditong link. Yan. Ang symbol ng bawat joint, or yung dulo ng mga link, ay letter. Sabihin natin A. Yan. Ang joint nga pala, ito naman yung point na nagko-connect sa dalawang link. Ito, tsaka ito. Tapos yung link, ito yung line na nagko-connect sa dalawang link. Ito, tsaka ito. Again, ang link ay isang line na nagko-connect sa dalawang link. Ang joint ay isang point na nagko-connect sa dalawang link. Tapos, ang ginagamit sa ground ay letter O. Sa mga link ay number. Sa mga joint ay letter. Tapos, itong mga ground nito, hindi lang siya O. Yung magiging convention nito, kapag kung ano yung link na nakadikit sa ground na yun, ididikit mo lang sa O. Yan, O2. Kaya ang tawag dyan ay O2. Minsan kasi, merong sinabing ano lang, sinasabi sa problem, merong ground na ang ground daw ay nakakabit sa link 5. Nakakabit sa link 5. Tapos, hindi natin alam kung ano yung pangalan ng ground na yun. Ang pangalan ng ground na yun, dahil nakakabit siya sa link 5, magiging O, dahil ground siya, tapos 5. Yan. Minsan naman, hindi sinasabi kung anong link yung nakakabit sa ground na yun. Pag nalaman lang natin na O5 to, sinabi na yung distance ng O5, matik, yung link na nakadikit sa kanya ay link 5. Yun. So, yun yung mga convention sa pag, Next natin ay, ang next natin siguro ay yung mga velocity. Yung mga direction tayo ng velocity. Pero bago pala yon, ano muna yung angular at yung linear velocity? Ang angular velocity, basically, ay ito yung rate ng pag-ikot nito. Yan.
Minsan, ang angular velocity ay in terms of revolution per minute, kung ilang beses umiikot to sa isang minuto. Minsan naman, radians per second. Yan, radians per second. Yun yung pag-ikot ng link, buong link. Ang linear velocity naman ay kung gaano kabilis tong point na nasa dulo niya. Pwedeng kahit saan point dito, pero commonly, yung nasa dulo ng link or yung ating joint. Yun yung ating linear velocity. Again, ang angular velocity ay buong link, yung pag-ikot ng buong link. Ang linear velocity ay yung velocity ng point lang, imbis na itong buong link. Linear velocity ay point. Yun. So, yun yung pinagkaiba ng linear at angular velocity. And imbis na umiikot, yung point na yun ay laging at an instant, laging isang lang yan, straight line. Yung velocity ng linear velocity. Kaya nga tinawag na linear kasi isang line lang yun. Isang tuwid na line. So, yun yung pinagkaiba ng linear at angular. Ngayon, alamin naman natin yung direction ng linear at angular velocity. Simulan natin sa ating angular velocity. Ang angular velocity, dalawa lang yung pwedeng maging direction yan. It's either clockwise or counterclockwise. So, yun lang yung angular velocity. Ano naman kapag linear velocity? Sa linear velocity, wala siyang clockwise or counterclockwise. Ang direction niya is laging perpendicular sa link kung saan siya nakakabit. Ayan. Tapos, syempre, dapat yon umiikot din sa something na to. Kasi pwedeng ganito eh. Pwedeng itong point A na to, kunwari ito ay point A, nakakabit din siya dito. Ayan. Eh, kapag pinerpendicular mo yan, pag ganito yan, perpendicular. So, ang definition, kumbaga, para makuha natin yung velocity nito, alamin natin kung saang link siya nakakabit, tapos kung saan natin siya pinapaikot. Kapag pinapaikot natin itong buong link na to, dito sa O2, dito natin ibabase sa line na to yung perpendicular natin. Kasi, dyan yan umiikot, gumaganon yan. Gumaganon. Ngayon, kapag naman, itong point A, kinukuha natin yung velocity, pero hindi natin pinapaikot dito. Sabihin natin, with respect natin dito. Sabihin natin ito ay point B. Yung magiging direction ng linear velocity natin, imbis na iper-perpendicular natin dito, o perpendicular natin sa link na to, kung saan siya umiikot. So, yun yung direction ng ating linear velocity. Alam natin na laging perpendicular yon. Sa lahat ng laging perpendicular yon. Basta umiikot siya sa something. Pero hindi natin alam kung paganto ba siya, papunta doon, or papunta dito, pababa. Kasi itong pababa na to, perpendicular pa rin to. Ito rin, perpendicular pa rin to. Alamin naman natin sunod kung pataas ba yan or pababa. Para malaman natin yan, ibabase natin kung clockwise or counterclockwise yung angular velocity natin. Yan. Babase natin kung ito ay counterclockwise or clockwise. Kapag ito gumaganon, sabihin natin gumaganon, at an instant dito, yung velocity nito, ang tendency niya is pumunta dito at an instant. So, yung magiging linear velocity natin, perpendicular dito, tapos simula dito, papunta doon. Yon kapag counterclockwise. Kapag naman clockwise, simula dito, pupunta naman siya dito. Yan, kasi pag ganun yon. Yan, pag ganun. Yan. Yun yung direction ng ating linear velocity. So, let's say meron tayong problem na ganito. Yan, tapos ito. Ito yung O2. Tapos, dahil O2 to, itong katabing link niya, matik 2 yan, link 2. Diba? Ang mga link na mga number, lahat yan, mga link. Link 3. Tapos, sabihin natin ito ay link 4. So, ito. Sabihin natin ito ay ground. I-fix ko to. Fix. Yan. Sabihin natin ito yung ground. Ngayon, ano yung magiging sign convention ng ground yan? Dahil ground yan, automatically O yan. Tapos, dahil nakadikit siya dito sa 4, magiging O4 yan. O4. Yan. Tapos, lagay naman natin yung mga joint. Mga joint yung bawat point. Tapos, mga letter yung symbol nila. Ito ay A,
ito ay B. Yan. Wala na tayong ibang dyan. Ngayon, ang given, sabihin natin meron tayong given na ang link to daw, ang symbol pala ng angular velocity ay yung W na medyo curve yun. Ang angular velocity ng link to or W sub 2 ay 100 radians per second. Yan. Sabihin natin yan yung given. Yan. Sabihin natin yan yung given ng ating angular velocity. Ngayon, kukunin naman natin ngayon kung ano yung magiging linear velocity ng point na nakabit dito sa link 2. Kasi, di ba, itong 100 radians per second, umiikot yan pa ganito. Yan, umiikot yan pa ganon. Ito yung 100 radians per second. Ang kukunin natin, kasi yung 100 radians per second, itong buong link na to. Kukunin lang natin yung point na to. Yan. Tapos, ang next natin kukunin ay yung point na to. Yan. Para makuha yung ikot niyan, point A, it's either, yan, sabihin natin ganyan. Wait, ba't ayaw mo ito? Ayaw. Yan, dito nga. Tapos ito. Yan. Ulit, yung magiging velocity natin, matik perpendicular yan sa link na pinagkakabitan niya. Either dito sa link, di ba ito nakakabit din yung A dito, or perpendicular naman yan dito sa link na to. Pero, dahil ang given nating angular velocity ay nasa link 2, yan, link 2, yung W2, ipa-perpendicular natin yan kung saan meron tayo. Kasi yun yung makukuha na natin ng angular velocity. Ito, meron na tayong angular velocity. O, tama. Tapos yan, iikot yan pa ganun. Yan, yun yung makukuha na natin. Kaya dito tayo unang magper-perpendicular. Yan. Yan yung magiging velocity ng A natin kapag kinompute natin yung ating linear velocity. Ang pag-compute ng linear velocity, ganito lang yan. V is equal to W times R. Yan. Ang V natin, yan yung ating linear velocity. Ang ating W, ito yung ating angular velocity. Itong ating R, ito yung distance mula sa point na hinahanapan natin ng velocity up to dun sa ating pinag-iikutan na point. So, dito sa ating unang given, meron na tayong W. Ito, yung pag-ikot nitong link 2. Tapos, meron tayong R dyan madalas. Yung distance nitong O2, papunta dito sa point A. Yun yung ibig sabihin ng R. Yan, yung distance mula sa A, papunta sa O2. Ang symbol niyan, O2A. Yan yung ibig sabihin ng O2A. Yan. Sabihin natin itong distance ng O2A ay 4. Yan. Yung haba nitong A papunta sa O2 ay 4. Ngayon, para makuha itong linear velocity natin sa A, sabihin natin ito ay VA. Yan. VA. Hindi yan V times A. V sub A. Yan. Para makuha yung velocity niyan, na-times lang natin daw yung angular times yung distance. Ito yung angular velocity natin, 100. Tapos ito yung distance natin. The 100 times 4 ay 400 meter per second. Yun na yung magiging linear velocity natin. Yung magiging sukat nito, yung haba ng arrow na to pag ganun, ay pag in-scale natin, let's say 400 meter per second, tapos in-scale natin na ang 1 cm ay 100 meter per second. Pag in-scale natin yan, magiging 4 yung sukat nitong velocity natin. Tapos, perpendicular lang siya dito. So, yun. Nakuha na agad lang natin yung velocity ng A. Ngayon, paano naman natin kukunin yung velocity ng B? Ito ay wala tong specific method. Hindi to relative method. Hindi to instantaneous method. Wala tong specific method. Ito yung parang general idea lang. So, paano natin kukunin yung B? Alamin lang natin yung direction. Kumbaga, ituturo lang dito ay yung direction. Ang direction ng B, ang B nakakabit yan sa dalawang link. Sa link na to, tsaka sa link na to.
So, ang direction ng B, dalawang pwedeng direction niya. Pwedeng perpendicular siya dito. Ganyan, didikit ko dun sa point na yun. Or, pwede rin siyang perpendicular dito. Yan. Laging perpendicular lang yung mga direction. Kapag magiging perpendicular siya dito, kapag pinaikot natin yung B dito sa O4. Yun. Kapag itong point na to ay umikot dun sa O4, yan, gumanon yan. Kasi yung, at in instant, yung point na to gusto niya gumanon. Yan o. Yung parallel siya dun sa line. Pero kapag pinaikot naman natin tong point na to dito sa point A, magiging gano'n naman yan. Pag gano'n. Ito yung A, di ba? Ito yung A. Pag gano'n naman yan. Kaya, kung papansin nyo, dito naman yung direction niya. Pag ganito. Dahil dalawa yung velocity ng B, dalawa yung possible na velocity niya. Dalawa din yung convention niyan or yung way sa pagsulat niyan. VB with respect to A. Tapos itong isa ay VB with respect to ground natin, O4. Pero typically, kapag with respect sa ground, hindi na natin kailangan sulatan ng O4. Pero pwede naman, pero kumbaga understood na kapag walang with respect to something, ibig sabihin na nun ay with respect sa ground, which is yung O natin, O4. Yan. So, sa point na to, dalawa yung pwede natin kunin. Either velocity ng B with respect to A, ibig sabihin ng with respect sa A, pinapaikot natin siya dito sa A. And ito yung magiging direction nun. Or, velocity ng B with respect sa ating ground, tapos ito yung magiging direction nun. So, yun. So, basically, na-discuss natin yung paano ba kunin yung mga direction ng bawat velocity. Ang sunod naman nating di-discuss ay paano naman kapag slider. So, ito yung medyo tricky or nakakalito. So, gawin natin. Oops. Yun lang. Daming line. So, burahin natin to. Forward na lang. Yeah. At pala kaya control C ko na lang. Isa pa binura. Yeah. Delete. Yeah. So, yung diniscuss natin, lahat yun, puro mga ano lang yun eh. Pin joint. Yun. Ang sunod natin gagawin ay mga slider. Sabihin natin, meron tayong ganito. Tapos, sabihin natin, meron tayong ganito. Yan, nakakabit yan dito. Yan. Tapos ito ay ground. Yan, ito ay rocker. Lalagyan ko to ng distance. Yan. Tapos, lalagyan ko din to ng distance. Yan. So, itong ating alisin ko muna itong dimension. Ito yung tinatawag nating whoop. Niliitan ko lang ito. Wait. Liit ka. Lumit ka. Ay. Yan. Gawin ko itong 1. Yan. Tama ba yan? Wow. Yan. Sige. Gawin natin 1 yan. Tapos, sketch natin yan. Yan. Forward nyo lang. Yan. Sabihin natin, meron tayo dito. Ito yung tawag natin crank. Ibig sabihin ng crank, basta umiikot siya. Kapag given madalas yung angular velocity na sa simula, madalas, crank yung ibig sabihin nun. Crank yung link na yun. Yan. Meron tayong crank na gumaganan. Umiikot. Yan. Umiikot yung crank natin. Tapos, ito ay tinatawag na rocker. Kasi kung susundan nyo rin, hindi siya umiikot ng isang buo. Hindi katulad nitong ito, umiikot to ng isang buo. Pero yung isa nating line, nagra-rock lang siya, back and forth. Yun yung ating rocker. Ngayon, itong nandito na to, ito ay slider. Kita nyo ba yun? Nag-i-slide lang siya dun sa ating rocker. So, para lagyan natin ng ayun. Lagyan ko yan ng ayaw. Yun.
Yan, ipaparallel ko lang dito. Parallel. Ayaw nyo parallel. Alisin ko lang to. Yan. Meron tayong slider dyan. Alisin ko yung mga green yan. Yan. So, itong ating meron tayong crank, meron tayong rocker, meron tayong slider. Una natin gawin, lagyan muna natin ng mga letter. Letter, number, yun, mga ganun. Symbol. Itong anong to ay ground. Hindi siya gumagalaw. Dahil ground siya ay denoted as O. Yan, O muna sa ngayon. Itong link na to, dahil sabi dito ay O2, automatically ito ay 2. Tapos, itong slider na to, itong buong square or yung rectangle na yun, sabihin natin link 3. Yan. Tapos, itong part na to ay link 4. Yan. Tapos, yung ground natin, link 1 yan. Link 1. Tapos, itong magiging O natin dito ay magiging O4 kasi nakadikit siya sa 4. Tapos, lagyan naman natin ng mga joints. Yung nilagay natin, mga link yan, link number. Lagay natin ng joints. Ito, joint to. Meron to, joint din to. Tapos, ito na lang joint na to. Yung point na yan. A. Sabihin natin point A yan. Ito yung ating diagram. Meron tayong crank, rocker, slider. Tapos, ang gagawin natin, hindi tayo magsosolve ng velocity. Ang gagawin lang natin, kukunin lang natin yung iba't ibang velocity na meron dito. At yung mga direction ng bawat velocity na yan. Unahin na natin yung pinakamadali. Ito yung, madalas given to Itong umiikot na to. Link 2. Umiikot tong link 2 na to. Tapos, meron niyang angular velocity. Tulad na sinabi natin kanina, kapag may angular velocity na to, tapos alam natin yung distance ito, itong O2 to A, matik, makukuha na agad natin yung linear velocity niya. So, madalas, kapag nagsosolve ng problem, ang kinukuha dyan, puro mga linear velocity. Tapos, after makuha yung linear velocity, gagamitin mo yung bawat linear na velocity na yun para makuha naman yung mga angular velocity ng iba't ibang link. At yung mga yon ay ituturo in detail sa ibang video naman. So, para dito muna. Ang gagawin ko, paghihiwalayin ko lahat ng link na to para magets natin yung ibig sabihin ng mga velocity nila. Unahin na natin ay itong link 2. Ito ay parehas lang dito. Itong link 2, yan yung may given na angular velocity na umiikot daw yung paganon. Yan, umiikot yung paganon. Tapos, dahil alam natin yung niyan, yung velocity niyan, laging perpendicular dyan sa link na pinag-iikutan niya. Ito, yung tawag dito ay velocity ng A. With respect dito sa ground kasi sa ground siya umiikot. Yan yung velocity ng A natin. Matik, yan ay perpendicular dito. Sa link, ito ay link 2. Yan, link 2. Pero, kapag meron na tayong slider, hindi na natin pwedeng sabihin BA lang. Bakit? Kasi itong A, nakakabit siya sa link 2, nakakabit siya sa link 3, nakakabit siya sa, ito pala yung link 3, nakakabit siya sa link 4. Itong A ay maraming possible direction yung velocity ng A. Kaya kailangan i-specify natin kung saang link nakakabit yung A natin. Sabihin natin nasa link 2. Yan. Ngayon, ang tawag dito sa velocity na to, na linear velocity na nasa link 2 na umiikot sa ground ay VA2. Tapos, sabihin naman natin, ito yung kaputol na alisin ko na itong mamaya ko alisin. Ito ay fixed. Itong line na to ay parehas din sa line na to, pero hiniwalay natin yan. Tapos, itong point na to ay point A din. Yan, ito ay point A. Ito rin ay point A. So, yan. Tulad na sinabi ko kanina, itong point A na to, pwedeng nakakabit siya sa link 2, link 2. Pwede rin nakakabit siya sa link 4, link 4. Ito yung ating link 4. Yan. Ngayon, pag sinabi namang velocity ng A na nakakabit sa 4,
yung magiging direction niyan ay paganto, perpendicular sa 4. Kung mapapansin nyo, iba yung direction ng A kapag nakakabit siya sa 4, iba din yung direction ng A kapag nakakabit siya sa link 2. Kaya, super important na ikakabit, kapag sinuot natin yung BA, lalagay natin kung saan link yung tinutukoy natin, kung saan nakakadikit yung point na A na yun. So, alam na natin yung velocity ng A kapag nakakabit sa 2 at nakakabit sa 4, direction. Sunod naman natin ay itong slider. Kung papansin nyo, itong A nakakabit din sa link 3, which is yung square na slider. Yan. Sabihin natin meron tayong slider na ganyan. Yan. Tapos, ang tawag dito sa buong slider na yan ay 3. Tapos yung tuldok na yan ay A. Yan. Yung velocity ng A natin sa slider, magiging ano yan? With respect to something. Okay. So, anong ibig sabihin nun? Lagyan ko muna itong label. Ito ay velocity ng A na nasa 4. Kapag ang link natin hindi nakakabit sa ground, kung papansin nyo, itong link 2 nakakabit sa ground. Link 4 nakakabit sa ground. Kaya nung kinuha natin yung velocity nito, pinaikot natin sa ground, wala na tayong with respect to ground. Kasi understood na kapag walang with respect to, matic ground na yon. Ito rin, VA4 with respect sa ground yan. Ay itong VA3, hindi yan nakakabit sa ground. Kaya hindi natin pwedeng sabihin agad na VA3. Ang pwede lang natin sa ngayon gawin ay velocity ng 3 with respect sa kung saang link pa siya nakadikit. So, ito, medyo nakakalito ito. Pwede nating sabihin, itong A ay sabihin natin ito. Itong link 3 daw, with respect natin sa point na to. Ito ay point A4. Yan. A na nasa 4. Ito naman ay point ayaw mo ba? A na nasa 3. Yan. Ang gagawin natin, dahil hindi natin kayang with respect sa ground to kasi wala siyang direct connection sa ground, i-respect natin yan dito sa A4. Ngayon, itong A4, laging nandyan yan. Fix na yan. Yung distance niya mula dito ay fix. Tapos, yan. Gusto kong i-ano ko muna to. Kaya ko bang paikutin to? Try natin. Paikutin natin. Yan. Kung mapapansin nyo, itong link 3 natin, yung square natin, or yung rectangle, nag-i-slide siya dito sa sa link 4 na to. So, basically, kung ating ikakabit tong slider na to, dito sa link na to, yan, link na to, kung ito yung ating point A sa simula, kapag umikot na yung ating crank, lumilipat yung point natin, ito yung point A natin, gumagano, nag-i-slide siya. Yun, lumalayo siya dito sa A4. Ibig sabihin nun, ang BA daw, BA3, with respect sa A4, yan. Ito yung BA3, velocity ng slider na to, velocity ng point na nasa link 3, kapag nirespect natin yan sa point na A4, magi-slide yan. Therefore, yung direction yan, parallel dito, kasi nagi-slide yan dito. So, itong direction na to, simula dito, papunta dito. Itong direction na to, itong yan, yung line na yan, ay yung tinatawag na VA3 with respect sa A4. Ayan. Nag-i-slide siya dyan. Ngayon, paano naman kung ikakabit natin tong slider na to dito? Balik ulit tayo dito. Papaikutin ko to. Yan. Kung mapapansin nyo, yung pinagkabitan itong slider na to, hindi siya lumalayo sa point na to. Hindi siya ganito. Hindi siya pumupunta dito, hindi siya pumupunta dito, pumupunta dito. Itong slider na to, nakadikit lang yun doon. Ibig sabihin yan, VA3, kasi A na nasa link 3, with respect natin sa V
sa A2. Yan. Ito ulit yung, mali ito. A2 pala to. A2. Kasi nasa link 2. Itong A2 na to, stationary yan, nandyan yan. Tapos nung kinabit natin yung A3, hindi naman siya gumaganon. Therefore, hindi siya lumalayo sa A2. Ibig sabihin yan, yung direction ng BA3 ay 0. With respect sa A2 ay 0. Ay, sorry. Tama. Ang BA3 with respect sa A2 ay 0. Kasi hindi naman siya lumalayo dun sa A2 na yon. Samantalang itong VA3, itong A na nasa slider, kaya link 3, nung siya dito, ito yung A4, nag-i-slide naman siya dito, lumalayo siya. Kaya yung direction nito ay, yan, pwedeng lagyan natin na parallel. Yan, yun yung notation ng parallel. Tapos, parallel sa point A papunta sa O4. Point A, hindi pala to equal. Alis natin yung equal. Parallel sa point, unahin natin yung ground. Laging ground yung inuuna. O2, O4 pala. O4A. Yan. Ito yung O4 ulit natin. Ito yung O4 natin. Tapos ito yung A natin. Parallel siya sa line niya. So, yun yung ibig sabihin ng velocity ng A3 with respect sa A4. Kung mapapansin nyo, wala pa tayong velocity ng A3. Okay. Bakit wala tayong velocity ng A3? Kanina pa natin siya sinasabi. Kasi yung pinag-usapan natin kanina, velocity ng A3 with respect sa point na to. Tapos, velocity ng A3 with respect sa point na to, which is 0. Para makuha yung velocity ng A3, ito, velocity ng A3, di ba ang A3 ay yung point A na nasa link 3. Tapos ito yan, kapag umaandar yan. Yan. Yung velocity ng point na yon is yung nag-i-slide na to plus yung, kung mapapansin nyo, nag-i-slide siya tapos umiikot din yan pa ganun. Kumbaga, ito yung rocker natin. Nag-i-slide siya pa baba. Nag-i-slide siya pa ganun. Tapos, lumiliko din siya pa ganun. Yan. Magaganto natin. Lumiliko siya pa ganun. Kumbaga, nagro-rotate siya sa point na to. Plus, nag-i-slide siya dun sa rocker na to. So, ito yung nagro-rotate. Tapos, ito yung nag-i-slide. Yung pag pinag-plus yan, kapag nagpa-plus kasi, pag dudugsungin mo lang yan, ganito na yung magiging, kumbaga, idea ng velocity ng A3. Ibig sabihin nun, yung velocity pala ng slider ay summation ng velocity na nag-i-slide tsaka yung perpendicular dun sa link na yun. In other words, kapag sa equation, ang velocity daw ng A3 ay equal sa velocity ng A3 with respect to A4 plus VA4. Okay, explain natin to. Itong BA3 with respect sa A4, ito yon. Yung kanina nating tinutukoy na nag-i-slide. Tapos ito namang BA4, mapapansin nyo, ito yung umiikot dito sa point na to, kaya perpendicular siya dito. So, ibig sabihin, pag pinag-plus natin yung nag-i-slide, ito yung nag-i-slide, at yung umiikot, or yung perpendicular, makukuha natin yung velocity ng A3. Ito na ngayon, yung velocity ng A3 with respect sa ground. Kasi wala na siyang wala na siyang with respect to something. Automatically, with respect to ground. So, yun yung kumbaga, general idea lang nung mga direction ng ating mga velocity. Again, kapag meron tayong slider, tatlo yung pwedeng maging velocity natin. Kumbaga, tatlo yung representation pala ng A. Yung A natin pwedeng nasa link 3. Yung A natin pwedeng nasa link 2. Yung A natin pwedeng nasa link 4.
Kapag yung A natin nasa link 2, perpendicular lang yun sa link 2. Kapag yung A natin nasa link 4, perpendicular lang yun sa link 4. Kapag yung A natin nasa link 3, pag A natin nasa link 3, summation yan ng nag-i-slide, tsaka umiikot sa isang point or yung perpendicular. So, yun yung mga direction ng ating mga velocity. Yan. Tapos, may kailangan pa bang i-discuss dito? Ayun. So, siguro yung mga ibang about dito sa velocity ay madidiscuss doon sa kapag nag-relative velocity na, tsaka instantaneous, at kung ano-ano pa. Pero ito, sige, hindi na isasali dito. So, yun lang yung para sa introduction ng velocity.